Pinagbantaan daw ni XPRRD ang Gabriela. Pinagbantaan din daw ng death threat si Arlene Brosas. Oh my God, totoo ba yan? Diyos ko, chismis lang yata to. Arleng! Si Arleng Brosas eh! Okay, basahin natin yung balita mga kochero. Nakakatawa to eh. Kasi, ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi parang lahat ng sinasabi tungkol sa kanila, gusto nilang i-interpret na parang parang death threat sa kanila. Panoorin. Basahin natin balita. Okay, galing to sa Abante. Gabriela, pumalag sa banta ni ex-President Duterte. Pinagbantaan daw. Ano pinagbanta? Ang sabi, pumalag si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas sa banta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte laban sa mga miyembro ng Makabayan Bloc. Wow. Ano bang pinagbanta sa inyo? Ano bang sinabi? Death threat daw. We condemn in the strongest terms the death threats made by former President Duterte. Threatening the lives of elected representatives is a blatant violation and a dangerous attack on the rights of individuals who are merely pushing for transparency and accountability in government spending. May death threat ba? Ba't parang hindi ko narinig yung death threat? Tungkol doon sa interview na nakaraan eh. May death threat ba sa kanila? Parang hindi ko yata narinig yung death threat na yun. Basahin pa natin itong balita. Ang sabi, we take his threats seriously. Seryoso daw ang pagkaano nila sa mga pagbabanta ni Digong. Especially with this administration's bloody legacy of extrajudicial killings. Ano naman sila? Sa AJK nila na hindi naman napatunayan. And political persecution. Dagdag pa ng Lady Solon. Sa pagtatanggol sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, sinabi ng dating Pangulo na nais gamitin ni VP Duterte ang confidential fund nito laban sa mga komunista sa Kongreso. Wait. Is this an admission na komunista kayo? Kasi na-threaten kayo eh. Ulitin ko yung tanong ha, Arlene Brosas. Baka gusto mo nang sagutin to once and for all. Dahil na-threaten kayo sa sinabi ni Pangulong Duterte or former President Duterte sa interview na sinabi ni former President Duterte na nais gamitin ni VP Sara Duterte ang confidential fund nito laban sa mga komunista sa Kongreso. Tinamaan kayo dun? Affected kayo, boy? Girl? Affected ka, te? Bago natin ituloy ang topic na pinag-uusapan natin, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at kayo po ay magpapadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas at gusto nyo na walang remittance fees, gamitin nyo na po si Sendwave mga kodyero. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan? At pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared ay may karagdagang pang $20 free credit, kayo na makukuha as a gift of Sendwave. Kaya yan mga kochero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Affected siya. Sabi pa, it's not surprising that former President Duterte, who was best known for being misogynistic and violent, would issue death threats against progressive lawmakers in defense of Vice President Sara Duterte, as he and his daughter seem to share the same obsession on confidential funds, sabi ni Brosas. Obsessed daw sila sa confidential funds. Natural, para sa komunista yun eh. Para labanan kayong lahat eh. Napansin nyo mga kochero, simula nung nagkaroon ng, simula pala nung dineclare ni President Duterte na wala ng peace talks. No more peace talks. No more peace talks for CPP, NPA, NDF. If I'm not mistaken, that was 2017 or 2018.
doon lang lumaki ang confidential funds. Doon lang lumaki ang paggamit ng confidential funds. And from the time na nabuo ang NTF-ELCAC through EO 70, Executive Order 70, up until the present, nauubos na kayo. Pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang. Nauubos na ang CPP-NPA. Ang nabubuhay na lang, itong kanilang NDFP. Yan na lang ang nabubuhay. Pero yung grupo ng CPP-NPA, unti-unti na silang nalalagas. At take note hindi sila pinapatay. Hindi sila actively hinahunting at papatayin. No. Sumusuko. Sumusuko silang lahat. Sinabi ng mambabatas na lumobo ang confidential and intelligence funds noong termino ni Pangulong Duterte na umabot sa 4.5 billion taon-taon. Kayo nga, extraordinary funds yun, 4.9 billion At least to, Office of the President, ilang ahensya ang maiginabang dyan. Kayo, per congressman. Tigas ng fest natin dyan. Ano ba sabi? Iginiit ni Brosas na ang dating Pangulo ay wala ng immunity. Totoo naman yan. Wala talaga siya immunity ngayon. At sinabi na dapat seryosohin ng otoridad ang pagbabanta nito at tiyakin ang kaligtasan ng mga inihalal ng bayan. Parang di naman kayo hinalal ng bayan. Parang ano lang kayo parang Kasi mga kutsero, konti lang po ang boto para makapasok sa bilang party list. Hindi mo kailangan ng milyon-milyon. Tulad ng mga senador, tulad ng presidente, tulad ng congressman. Well, sa congressman pa nga. Medyo limitado pa yan. Depende sa dami ng populasyon ng distrito. Pero sa party list, mas konti. Percentage lang yan So, madali talaga makapasok sa party list. Tingnan nyo, lahat sila nasa party list. Kasi madali nga manalo. Madali makapasok. Sabi niya, we will not be silenced by threats and intimidation. We will continue to advocate for government transparency. Pa-victim bigla. Parang pa-hero. Parang pinagbabantaan kami, etc., etc. Pero hindi kami magpapatinag. Magpapatuloy pa rin kami sa paglaban sa korupsyon, etc., etc. Pero alam nating lahat, kaming mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa bansa, alam namin na BS lang ang sinasabi niyong lahat. Alam namin yan. It's BS. Because ang pagmamahal nyo ay wala sa bansang Pilipinas. Ang pagmamahal nyo ay nasa partido ng komunista. Tinamaan nga kayo Diba? Ayan Dahil sa sinabi ni Digong, sabi kasi ni Digong, gagamitin yung confidential fund panglaban sa mga komunista. Tapos, bigla siya nagsalita, sabi niya, may death threat kami. May death threat kami. Guilty yarn. Guilty yarn. Reactive. Diba? My goodness. Bakit ba kasi nag-react itong si Arlene Brosas? Dahil yan sa balita kahapon. Ito kasi yun, balita kahapon. Duterte to Sara say secret funds to be used versus communist in Congress. Natakot Pero mamaya papainggan natin yung video kung talagang pinagbantaan nga ba. Sabi, former President Rodrigo Duterte has disclosed prodding his daughter, Vice President Sara Duterte, to instead tell critics that her confidential funds would be used against communists in Congress. Parang may dagdag bawas yata dito sa kwento na to. In an interview over SMNI on Tuesday, Duterte recalled a discussion with his daughter about the controversial confidential funds of the OVP and DepEd. According to the former president, being straightforward that the confidential funds would be used against the alleged communists in Congress seemed more understandable for critics of his daughter's secret funds than merely asserting that the money would be utilized for the proposed mandatory Reserve Officers Training Corps or program. Ano sinabi? Parang may iba yata interpretation sila sinabi dito.
Kaya sabi ko kay Sarah, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino. Kasi ang target ko, kayong mga komunistang nandyan sa Congress. Sabi, patay kayong mga komunista dyan. Prangkain mo na yan si Franz. Sabi ko kay Inday, diretsuhin mo na itong intelligence fund na ito is to prepare the minds of Filipinos into insurgency na hindi matapos-tapos. Under ROTC, para preparado tayo kung magkagyera. Ganito ang sitwasyon ngayon. Kapag wala tayong sundalo, wala tayong mga bata who will take care of their respective barangays to help government. Oh, yon. Pero una mong target sa intelligence fund mo, kayo communists. Ikaw, Franz, kayo mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na lang sa kanya. Ay, no. But anyway, ayun, doon tinamaan sila, Franz Castro. Ay, si Franz Castro. Si Arlene Brosas. Pinagbantaan daw sila. Well, alam nyo, mga kotsero, in not so many words, alam naman natin, pag ginamit mo yung salitang patay, iba ibig sabihin yan. Merong patay na nagbabanta talaga, with intent. Murderous intent. Meron din as an expression, patayin kita dyan eh. Or patay ka sa nanay mo. Mga ganyan. So, I guess you can chalk it up to hyperbolic statements. We're all used to that. Alam naman natin ganyan magsalita si Digong dati na eh. Alam natin ganyan talaga siya magsalita. Kaya maraming may ayaw sa kanya, di ba? Maraming taong feeling na he's very unsavory as a president. It's because of that. Would I say the same things? No, of course not. I will not talk like that. Pero, yun yung gets ng masa eh. Yan kasi naiintindihan ng masa. Yan yung naiintindihan ng ordinaryong tao. Di ba? Minsan kami, nakikita pa ako nagko-comment sa page eh. Bakit di na lang kasi gawing corn beef lahat ng mga NPA na yan? Ganon. Again, it doesn't necessarily mean na kailangan patayin silang lahat. It's just that, it's the bugso ng damdamin eh. Emosyon yan eh. Sa tagal ba naman ang gigil ng mga tao sa ginawang krimen ng CPP, NPA, syempre ganyan yung mararamdaman nila. Nakakatawa lang na feel ni Franz Castro na pinagbabantaan sila. Pinagbantaan kami. And if that is the case, o sabihin natin totoong banta, papatayin kami, papatayin kayo, etc. etc. Okay, so what's the next logical step? Kayo na rin na nagsabi, hindi na siya presidente. Wala na siyang presidential immunity. What's the next logical step? Pag pinagbantaan kayo, Arlene Brosas, punta kayo sa barangay, o punta kayo sa PNP, o punta kayo sa Supreme Court. Mag-file kayo ng what do you call this? Sa barangay o sa police, mag-file kayo ng blatter. O, yan. Kung sa police. Kung sa Supreme Court naman, writ of amparo. Meron bang connection si PR, yung state ba? State ba nagbabanta sa inyo? Hindi naman. So baka hindi mag-apply ang writ of amparo. Because as you said, si Digong is a regular citizen. Presidential immunity doesn't apply anymore. So pwede kang maghabla. Pwede mong kasuhan si Digong. Sabihin mo, oy, pinagbantaan kami ni Digong. Magpa-file kami ng kaso sa, sa RTC. Punta kami sa RTC, magpa-file kami ng kaso. Or sa MTC. Or sa METC. Hindi yung ginagawa nyo ganito. Hindi yung gagawa kayo ng mga statement nyo. Gawa kayo ng kaso. Kasuhan nyo na. Puro kayo drama eh. Hanggang ngayon, puro kayo drama. Kaya hirap nyo paniwalaan eh. Pero mga kotsero, is it really, ang in danger ba talaga ay ang buhay nitong mga to, ng mga NDFP? O ang buhay ng organisasyon nila? Kasi mga kotsero, mukhang sa totoong buhay, kasi ito pinagsasabi nila to, drama lang yan. Para lang yan makakuha ng simpatsya sa taong bayan, which I don't think the people of the Philippines are willing to give. Mukhang hindi na yata handa ang Pilipino na magbigay
ng simpatya sa grupo NATO. Pero mga kutsero, kanino nagbibigay ng simpatya ang mamamayang Pilipino? Sa mga naging biktima ng CPP-NPA. In fact, kaya nga mga kutsero, itong ngayong alam na natin na ang gobyerno ay malapit nang tapusin ang CPP-NPA, sabi nila by 2025, ubos na raw ang CPP-NPA, sabi, 2 years daw. Kailan ba to? 2023, April 23, isinulat tong article na to. Ang sabi, it's in a dying stage now. Based on the latest data we have, which showed that of 89 guerrilla fronts of the CPP-NPA, 67 has been dismantled since 2018. In 2018, 4, 2019, 13, 2020, 10, 2021, 21, and 2022, 19. Yan po ang sinabi ng National Security Council Assistant Director General na si Jonathan Malaya. No, in-interview po siya ng One News sa The Chiefs. Sabi pa niya, we only have 4 active guerrilla fronts in the country. Yes, congratulations po sa ating kasundaluhan, no? Dahil 4 na lang ang guerrilla fronts. Essentially, we are in a good place. The military considers that we are at a strategic victory, and hopefully in the next 2 years, we will have total victory against the CPP-NPA. Baka hindi yung buhay nyo ang in danger. Baka yung lifestyle. kasi madudurog na yung grupo nyo. Unti, 'di ba? Baka hindi yung buhay, yung pangkabuhayan. Baka yun ang delikado sa totoong buhay. Hindi yung buhay nyo. Pinagkakabuhayan nyo. Na sa totoong buhay. Kasi mga kutsero, tulad nito, halimbawa, yung Compostela, wala na. Dineclare na nila na ng Malaya, NPA free. Ng mga komunistang grupo, ito ay puspos ang pagsisikap ng pamahalaan para mailayo ang mga residente doon mula sa panlilinlang at pag-atake ng mga rebelde. See? Sentro ng balita mula kay Michael 2022 to, guys. Davao Region. Kung noon kilala ang probinsya bilang matibay na tanggulan ng New People's Army, ngayon idineklara ng insurgency-free ang Davao de Oro. Noong 2016, 8 sa 15 NPA guerrilla fronts sa rehiyon ng Davao ang namubugad sa Davao de Oro. Maliban pa dito, ang 3 pulang Bagani Command. Ngunit itong Hunyo lang, sumuko ang secretary officer ng Guerrilla Front 2, ang huling 20 na nag-ooperate sa probinsya at tinaguri ang pinakamatandang guerrilla front sa bansa. Sila ay ilang sa 55 matataas opisyal ng NPA na nag-surrender, namatay at nahuli sa probinsya simula 2016. Ani ni Governor J.V. Teron Uy, sa pagsisimula niya sa kanyang panunungkulan, naging malaking problema ang mga panghahasik ng NPA sa mga komunidad. Kaya anya, napakalaking ginhawa para sa probinsya ang pagkatalo ng komunistang grupo. For the longest time, naikahadlok, kabalaka ang atong mga kagawan sa against the CPP and PNDF. Kanunay na extortion na nagapangitabo sa mga negosyante, sa mga politiko, o harassment sa ato ang mga kasunggaluhan o sa ato ang mga vital government infrastructure. But now, with this development, dako gyud kayong relief, no, na ang atong probinsya was already declared insurgency free. Humangan naman National Security Advisor. Congratulations! Dahil baril, laban sa komunistang rebelde. Grabe talaga ang ginawa ninyo dito sa Davao de Oro, Compostela. Talagang champion kayo. Hanga kami sa inyo. Saludo ako sa inyo. Hindi lang naman armed forces at saka police ang gumagawa nito. Napakasarap ang pakiramdam dahil sa wakas, magkakasama tayo lahat ng ahensya. Sa totoo lang po, dream come true natin lahat ito. Atin ito. Kaya pagpatuloy natin ito, huwag natin bibitawan. Maliban sa probinsya ng Davao de Oro, naideklara na rin na insurgency-free ang mga probinsya ng Davao Occidental at Davao del Norte at ang ng Davao. Michael Uy ng PIA Davao de Oro para sa Bayan.
probinsya. Good job. Di ba? 2022 yan. Kailan ba to? November something to eh. 2022. Saan yung date? Ayan. June 24, 2022. Ayun, nakasuot sa ilalim. June 24, 2022. Baka kasi sa totoong buhay, ang delikado, hindi yung buhay ng Gabriela, hindi yung buhay ng Franz Castro, hindi yung buhay ng Raul Manuel, hindi yung buhay ng Arlene Brosas. Baka ang totoong delikado, ang hanap buhay. Yun. Kasi, wala. Patapos na eh. 2 years, mga kotsero. 4 na guerrilla fronts. And then we have 2 years. So, let's see. Let's see. No? Sana magpatuloy na yan para maka-experience na talaga ng totoong kapayapaan ang Pilipinas sa kanayunan, no? Sa probinsya. Kasi laki ng epekto nun eh. For the past years talaga na napakalaking problema sa development ng probinsya, yung presence ng CPP-NPA. Napakalaki po. Kasi, syempre, sino namang gusto magnegosyo sa lugar na dudukutin ka na lang pag hindi ka nakapagbayad ng revolutionary taxes? Alam, may gusto nun. Diba? Suong mo buhay mo sa ganyan. Diba? That's a load of crap. Kaya mga kotsero, this is really good news. And I really, really, really hope na wag po magpa-impluwensya ang ating kongreso dito sa tatlong to. Tatatlo na nga lang kayo, tatatlo na nga lang yan, nagpauto pa kayo. But anyway, huwag niyo ulitin yun ha. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page, paki-follow na rin yan. And I will see all of you in our next video. God bless you and see you soon. Bye!